Alam mo ba na hindi mo kailangan ng oven para makagawa ka ng Mango Delight Cake na ito? At para hindi tayo pumalpak dito sa ating recipe ay kailangan muna nating punasan ng puting suka yung ating mga mixing bowls pati na rin yung mga utensils na gagamitin natin. Gagamit pala tayo dito ng 4 na mga Ragula Ebon. Pagkatapos ay paghihiwalayin lang natin yung ating egg yolks from the egg whites. Mas maganda kung gagamit tayo ng eggs na galing sa ref para mas madali nating mapaghiwala yung egg yolks pati na rin yung egg whites natin. Once na maghiwalay na sila ay pwede na tayo mag-celebrate siya rin. Maglalagay lang tayo ng 1/4 cup ng sugar dun sa ating mga egg yolks and then maglalagay na din tayo ng 1/4 cup ng vegetable oil. Isama na rin natin dyan yung 1/2 teaspoon ng asin na walang malay and then maglalagay din tayo ng vanilla para maiwasan natin yung lansa dito sa ating mga egg yolks. Igawgo tayo mong masalese hanggang misamot-samot lang din kaya katamong peglage kening kaya katamong silyo. And then ihalo din natin yung ating 1 cup ng evaporated milk. Pwede rin dito yung fresh milk, sterilized milk, pwede rin yung milk na sinasangkapan, basta 1 cup yung sukat niya. Kung gusto mo naman na medyo may pagkagata yung flavor ng cake mo, ay pwede ka rin naman gumamit ng coconut milk dito. Once na ma-dissolve na yung ating sugar, ay imimix na natin dyan yung 2 cups ng ating all-purpose flour or harina. Pwede rin dito yung cake flour. And then, kailangan i-sieve natin ito para hindi tayo mahirapan na ihalo yung ating mixture at maiwasan natin yung mga buo-buo. Tapos, maglalagay na din tayo ng 1 teaspoon ng baking powder at baking soda. Haluin lang natin na mabuti itong ating mixture hanggang sa ma-incorporate lahat ng mga sahog natin at wala na tayong makitang buo-buo na harina. Huwag kayong mag-alala kung medyo malapot yung butter ninyo dahil hindi pa dyan natatapos yung ating cake butter. Once na ma-prepare na natin yung unang mixture, ay mag-grease na tayo ng mga napili nating lalagyan. This case ay napili ko yung mga lianera natin. I-grease lang natin ng very light gamit ang mantika o kaya naman mantikilya. Tapos yung mga egg whites natin, hindi pa natin yung tinapon. Ibibit lang natin ito hanggang sa maging foamy at pag foamy na yung ating mga egg whites, maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon ng white vinegar. And then i-continue lang natin yung pag-beat hanggang sa maging soft peak na yung kanyang form. At kapag soft peak na, ay doon na tayo mag-a-add ng ating white sugar. Tapos, pakonti-konti lang yung pagdagdag hanggang sa mabuhos natin lahat ng ating sugar. Pag naubos na yung sugar ninyo, continue beating lang hanggang sa ma-achieve natin yung stiff peaks or yung parang hindi na siya nagbe-bend, parang may stiff neck na siya mga Mars. Ayan, pwede na yan. Once na makagawa na tayo ng ating merang, ay ihalo na natin ito dun sa butter na ginawa natin kanina. So, kailangan pakonti-konti muna yung halo ninyo. Mas maganda kung hatiin nyo to sa 3 para mas mahalo natin ng mabuti. At kailangan very gentle lang tayo sa paghalo para hindi natin ma-overmix at para hindi bumagsak yung ating mga chiffon cakes. Pag nakita nyo na pantay na yung kulay ng ating butter, ay pwede na tayong mag-transfer sa ating mga napiling lalagyan. Mag-iwan